Sa isang video ay makikitang nakabihis na sina Russell, Mylene at Nanita para sa unang araw ng pasukan nila. Si Ma'am Nida ang maghahatid sa kanila papunta sa school at si Tito Herns naman ang susando sa kanila. Sobrang aga nilang pumunta ng paaralan, sa katunayan ay madilim pa nang umalis sila ng bahay. Tapos na nga ang klase ni Nanita at pauwi na sila ni Ma'am Nida, pumasok na din sila Russell at Mylene. Susubukan ni Ma'am Nida na daanan ang dalawa kung sakali ay papasukin sila, ayon sa kanya na nakakahiya din kasi dahil baka nagsimula na silang magklase at makakadisturbo lang sila. Kinumusta naman ni Ma'am Nida ang klase ni Nanita kung may mga kakilala na ba itong kaklase. Sumagot si Nanita na okay lang at meron na din siyang mga kakilala. Pinayohan naman ni Ma'am Nida si Nanita na makinig lagi sa mga teacher. Nasabi ni Ma'am Nida na susubukan niyang silipin sila Mylene at Russell, kamustahin ang unang araw sa school ng mga ito. Dagdag niya na si Tito Herns na ang susando sa dalawa at baka sasama na lang din siya. Nakarating na nga sila Ma'am Nida sa school ni Russell at Mylene, paakyat na siya kasama si Nanita dahil sa third floor pa ang room ng mga ito. Nakapasok na nga si Ma'am Nida sa classroom nila Mylene at Russell, pinakita naman ni Ma'am Nida ang teacher ng dalawa sa mape na si Teacher Jonas. Agad naman nagpaalam sa kanila si Ma'am Nida at sinabing binisita lang niya ang dalawa kung okay lang ba. Ayon kay Ma'am Nida na okay lang naman ang dalawa, at least nakita niya ang mga ito. Masaya din si Nanita na nakita sila Mylene at Russell, napansin din niyang may mga kaibigan na agad ang mga ito. Sabi naman ni Ma'am Nida na ganun talaga kasi nakipag-participate doon ang dalawa. Sa ngayon ay susunduan naman ni Tito Herns sila Russell at Mylene, alas 7 sila lalabas ng paaralan. Palabas na nga ang dalawa sa gate, bago sumakay ay nag-thank you muna ang mga ito sa security guard. Nasa loob na sila ng sasakyan at agad naman kinumusta ni Tito Herns ang kanilang first day of school. Kung hindi ba nanibago si Russell sa mga kaklase na hindi katulad sa Davao, dagdag ni Tito Herns na sa bagay ay kasama naman nito si Mylene. Sumagot si Russell na okay lang po at ngumiti na lang ito gawa ng nauuhaw sila ni Mylene kasi kanina pang walang laman ang kanilang mga tumbler. Sinabihan sila ni Tito Herns na huwag kalimutan ng mga ito na mag-refill sa kanilang mga tumbler, dagdag niya na sa bahay na lang siya makipagkwentuhan sa dalawa. Dumating na nga sila sa bahay at agad naman nagmano ang dalawa kay Ma'am Nida. Natanong ni Ma'am Nida kay Mylene kung may dati ba itong kaklase na naging kaklase ngayon. Sumagot naman si Mylene na meron, marami at isa-isa niya itong ibinanggit kay Ma'am Nida. Sobrang saya namang ibinahagi ni Russell kay Tito Herns at Ma'am Nida na may kaibigan na sila sa school. Nabanggit naman ni Tito Herns kung hindi ba nanibago si Russell, dahil hindi pa ito katulad ni Mylene na sanay na. Dagdag ni Ma'am Nida kung hindi ba ito nanibago sa sobrang ingay dahil sa dami ng mga bata. Sumagot si Russell na hindi naman kasi maingay din sa paaralan niya sa Davao, kaya sanay na rin siya. Ayon kay Ma'am Nida na mabuti ito at meron naman si Mylene na mag-guide kay Russell, kaya sadya talaga nilang pinagsama ang dalawa sa iisang section at para kung may meeting sila ay isang puntahan na lang si Ma'am Nida. Nabanggit din ni Ma'am Nida na sinilip talaga niya ang dalawa kanina kasi baka mamaya ay hindi pa nakapasok ang mga ito. Masaya namang ikwenento ng dalawa kay Ma'am Nida at Tito Herns ang nakakatuwang pangyayari kanina na matagal nilang nahanap ang kanilang classroom. Natanong naman ni Ma'am Nida kung nakilala na ba nila lahat ang maging advisor nila. Sumagot naman si Mylene na hindi kasi may ibang hindi pumasok. Kaya sabi ni Tito Herns na dahil siguro sa lakas ng ulan, nagsalita din si Ma'am Nida na sobrang lakas naman talaga ng ulan pagkadating nila kanina, pero at least nakilala na ng mga ito ang mga kaklase. Naikwento ni Russell na mas okay sana kung malapit sila sa electric fan kaso malayo sila. Sabi ni Mylene na yung may electric fan ay yung likurang bahagi ng classroom, hindi sila maabotan ng hangin kasi bandang harapan sila nakaupo. Nagsalita naman si Ma'am Nida na mabuti ay naikwento ito ng dalawa sa kanila dahil para makapagnagdag sila ng electric fan sa room nito. Pinayohan din ni Ma'am Nida ang dalawa na i-charge lang muna yung maliliit na fan nila para pansamantalang magamit bukas. Nabanggit ni Tito Herns na sinabi daw ni Russell na sobrang dami nilang assignment, kaya sinabihan sila ni Ma'am Nida na bukas ay pwedeng gawin ito ng dalawa sa room ni Ma'am Nida. Sabay sumagot ang dalawa na baka pwedeng sa library na lang nila ito gagawin. Pinayagan naman agad sila ni Ma'am Nida at sabi ni Mylene na magtatanong na lang sila kay Ma'am Nida kung may hindi nila alam.
Nagsuggest si Ma'am Nida na mas maganda na nandun lang ito sa classroom niya, maglalagay lang siya ng lamesa sa labas para magamit at para kita lang din niya ang mga ito. Dagdag nito na kapag kasi ng library ay dapat marami dahil hindi bubuksan ang aircon pag sila lang dalawa. Dumating si Nanita at ibinahagi naman ni Ma'am Nida na pagsusulat ang ginawa nito ngayon sa school, pagka-uwi nila kanina ay tinuruan naman ito ni Zinnia magbasa. Dagdag ni Ma'am Nida na habang nagluluto siya ay may pinapagawa naman siya kay Nanita sa math. Sinabi naman ni Tito Herns na pinag-igihan talaga ni Nanita at alam niyang kaya nito. Sabi din ni Ma'am Nida na okay lang yun basta mag-aral lang ng mabuti si Nanita, aral lang ng aral. Wag ito dapat mahiya na mahina pang magbasa, basta aral lang ng aral dahil hindi naman nila ito hinahanapan na agad matuto. Dagdag nito na malaki ang improvement ni Nanita pero ang kaya nito ay hindi pa talaga ma-level as grade 6. Sabay namang chinir up ni Ma'am Nida at Tito Herns si Nanita. Naikwento din ni Mylene na nakatulog siya kanina sa subject na math, at ginising na lang siya ni Russell nung tinanong na sila ng advisor kung sino ang mag-volume hunter. Sobrang natuwa si Mylene sa nangyari, ganon din si Russell at napatawa na lang si Tito Herns. Sobrang saya nila sa kanilang first day of school. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero, huwag kalimotang mag-like and subscribe.